Sumainyo ang Panginoon. Tulad na po ng pinanganin natin kahapon, ngayon ay pesta ng buong tayo Diyos. Tapos, na nag-aandala na yung Cathedral Parish o San Pablo. Hindi lang ako nakapamesta. Sira ko yung mga kasasya. So, maaari yung tayo inaanap ng may kapal, katulad na ipinahayag na sa salamatan kita Ama sa kanilang mga bagay dito sa mga madagalino at marunong at ipinahayag mo sa kalooban tulad ng sabahan. Susyang San Antonio at si San Pablo, unang Ermitaño, tulad ng pinagdito ng Sino, ay kababayan ni San Antonio Abad. Sila ay Egyptian. Pero si San Pablo, unang Ermitaño, ay naga-Teres o Tips, yung present day na Luxor, ito ay ang lugar na ito ay tinutuloy na yun kasi maraming mga templo rito na nakinihalo para sa signifikat. So, bahagi ko rin po ng UNESCO heritage na pinupuntahan ng mga turista. Pero bahagi yun, na si San Pablo ng Ermitaño ay pumunta ro at bakit? Kasi sabi nga ay gawa pa ng katapangan o kaluwagan. Siya po kasi ay pumunta ro kasi ay siya ang yung panahon na yun ay tinatawag natin ang mga Kristiyano ni Emperor Decius. Dahil sa pag-uusig ni Emperor Decius, mga around 290 year to 90 ay hinais ni San Pablo ng Ermitaño na pupunta sa disyerto, sa Egypt. Gano'n siya, pero pupunta siya sa disyerto para pangasan ang pag-uusig ni Decius. Pero naging permanente na niyang tahanan sa loob ng 60 taon. Sorry. Hindi yung 60 taon. 90 taon. Sa disyerto. Doon sila nirahan sa isang kuweba. Malapit sa isang ilog at may puno na days. Pagkalaman na ang days pala ay kapamilya pala yun ng yun, family pala yun yung days. Bahagi yun. Na yun, ano yun yung kanyang hinain sa loob ng siyang na taon. Yung bunga ng days at ginagalang siya na ibon na kalahating o pilas ng tinapay. So, bahagi yun. Dahil yun yung kanyang pagkain sa kanyang pamamalagi roon sa disyerto na kanyang
kanyang inialay para sa buhay, panalangin, pag-aayun, pakipag-usap sa Diyos, at katahimikan. So, yun ang kanyang inilaan. So, siya ay nag-iisa lamang sa loob ng siyang na taon na yun. At sangayon po sa mga istorya, siya ay pinadaw ni San Antonio Abad. Sabi mo nga, siya ay itinutulong na ako. Yun ang tulad po siya ni San Antonio Abad. At hinihilala na ang nagbibig sa kanya ay si San Antonio Abad at dalawang liyon. Bahagi yun. Pero ano yung magkakabaon po sa ating mga tao natin, no? Yung kinakailangan natin ulit yung kapangyarihan ng panalangin. Bahagi yun upang natin kalilikan. Hindi naman tayo mga monghe at mga mongha. No? So, paano, no? Dito sa Pilipinas, dito sa Diocese of San Pablo, meron tayong dalawang monghe dalawang mongha, mga babae. Yung Iscalos Argelay ng San Pablo at Burle ng Kabuyaw. Wala rin tayong lalaki, mas nakaunti yung lalaki, no? Na mga monghe. Kung doon sino ay ngayon, ang madagdag dalawa na lang, no? Dati tatlo no? Ano yung mga monghe sopa, no? Yung Carthusian, ano? Yung sa Guimaras, no? At saka yung sa Malay-Malay, no? Dati meron tayo doon sa Pampanga, no? Yung may awang kung nag-aalala ng krus na Jesus, no? Yan ang aslogan sa inyong alispan, no? Ang bumalik sa kanila ngayon ay mga madre. Hindi ko lang alam kung contemplative yung mga naano, no? So, bahagi yun. Makaunti yung mga monghe natin, ikukumpara natin sa mga mongha natin, no? Pero San Pablo, sabi na natin, no? Una, no? Sa lahat ng mga monghe at mongha, no? Na ninais na yung panahon ay inalaan sa Diyos, no? Sa tinatawag natin nag-iisa, no? Nag-iisa. Hindi katulad na yun, yung mga monastery natin, no? Ay may na silang mga kasama, kasi talaga yung nag-iisa. Hindi na natin sa panalangin, pag-ayuno, pag-sakripisyo, no? Katahimikan, at pakipag-usap sa Diyos, no? Yung po yung sister sa bawat mga mongha yun, no? So, bahagi yun, kasi mas natin. Pero ano yung hamon na ipinabaman nito sa atin? Sabi na natin, hindi naman tayo lahat dahil maging monghe at mga mongha, no? Pero sana po, makita natin yung kaalagaan ng panalangin. Yun yung ating pinakapaparaos, no? Kaya din po, no? Sabi ko nga sa ating parokya, no? Ngayon kasi nakubos na yung ating apostolado ng panalangin, no? Nawa po ay may mga papalit sana, no? Na mag-uulit ng mga miyembro ng apostolado ng panalangin na nagkahandog ng sarili para talaga sa panalangin, no? Tawagin natin yung Apostolic Prayer, no? O kung tawagin ngayon ay yung mga prayer warriors ng Santo Papa, no?
Pero nais natin, no? Kasama yung aming mga ladies sa Panginoon po yun. Kasi meron po yung aming mga holy neighbors, no? Itinalaga natin yung every fourth Friday of the month, no? Na tayo ay magdaan na panalangin, no? Isang oras, holy hour, no? Bagaman mayroon tayong Teya, Perpetual Eucharistic Adoration Chapel. So, mapwede yun ang sa ating mga tulong para na doon sa pamimigay. Bukas po rin po yun. Every time na kayo manalangin. Pero yun po naman po, tugunan natin yung kahalagaan ng panalangin. Kaya, parang paanyaya natin, yung kaapat na Biyernes ng buwan, right after the 5 o'clock mass, ay meron tayong holy hour na pwede tayong gawin. Pero kahit na kayo, pwede kayo maglaan ng inyong oras na pumunta sa Eya, no? Para manalangin tayo. No? So, nakita ko na rin yung isang sa US kasi mayroong isang brother kasi siya. No? So, ang kanyang ministry din ay yung pagkatalo, kailangan ko minsan may trabaho siya. Kaya kapag may trabaho siya, ginagawa niya. Kasi doon sa US, sa Manila, kapag hindi office hours, nakasarado talaga yung mga simbahan. Kaya hindi natin sinasabi niya, doon na siya sa parking area ng parokya. Kasi alam niya natin, naroon si Jesus sa banal na sakramento sa ulang. Kaya naglaan siya doon ng holy hour sa loob na siya ng kanyang sasakyan. So, isa doon yun na pamamaraan na hindi niya nalagay yung kanyang sarili para sa panalangin. Kasi sabi nga natin, kinakailangan natin ng mga nagdarasal sa ating pagkilos. Hindi pwede kasi na wala tayong panalangin, hindi pwede strike anywhere. Pero hindi natin alam kung ano ba yung nais na ipagawa sa atin ng Diyos. Kaya nga po sabi ng natin, ano ba yung gusto ng Diyos sa buhay natin? Saan natin malalaman yun? Sa pamamagitan ng panalangin. Kaya maganda rin yung panahon ng katahimikan, lalong-lalo na sa harapan ng banal na sakramento sa altar. Pero pwede naman natin gawin yung gano'n sa mga imahe natin, mga patulan dito sa Israel, sa Santo Kabal. Hindi kaya kahit sa imahe, pero sana po mas maganda pa rin sa harapan ng banal na sakramento sa altar. But anyway, sabi nga natin, ang mahalaga rin, maglaan tayo ng panahon ng katahimikan. At yun kinakailangan, hindi lang basta manahimik, kinakailangan natin ihandog sa Diyos, Panginoon. Hindi yung panahon. Kaya mas maganda ko talaga na makapunta tayo mismo sa simbahan para maghandog ng panahon na yun. As a devotion, as a devotion. Well, iba pa ko yung misa, iba pa ko yung misa, yun ay, kung tutusin ko namin ay devotion, at sana po mapalakasan. Kaya, sana nga po, yung aming apostolado ng panalangin, at yung mga membro ng mga layers sa Holy Communion, sa National Ministers of Holy Communion, at saka yung mga membro ng Holy Neighbors, ay sana po ay magkaroon ng panahon kasi yung mga organisasyon, pangsimbahan, na kaakibat ito yung pagtatalaga ng sarili sa panahon ng panalangin. Pero lahat tayo, kahit yung membro ng organisasyon ng simbahan,
para ipahagi natin yung mismong panahon na yun. Kung minsan sabi ng iba, wala ka naman ginagawa. Nasusipahan ka lang, nagdarasal. Napakaliwi po ng kapangyarihan na kaakibat ng inyong panalangin. No? Napakalaki po. No? Kaya di po, ay kami nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako kasi po yung ating mga moha ay naniniwala ko na pinagdarasal talaga lahat ng mga bagay. No? May nakakasay na moha sa bawat bagay. Hindi lang natin alam kung sino. No? Pero para ko sa diocese ng San Pablo, mga moha ay talagang sigurado ipinaglaro sa amin. Kaya isang palugod ng pagpapasalamat. Ito yung kapangyarihan ng kaakibat na ito yung ministry ni San Antonio Abad at ni San Pablo unang erdekaan na inilaan ang kanilang sarili sa pagdarasal, pagkakayuno, pagkakasalapisyo, at katahimikan. Na higit na makita natin na sa pamamagitan nito, naging kabahagi sila ng patuloy na paglago ng ating pananampalataya at bilang bahagi ng ating pamumuhay sa pagtulad